Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang pinakamaganda, nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing! At syempre, mga bakla, I'm so excited na. As in talagang super duper niya. Minahal niya talaga ako, as in hindi ko naman ine-expect na talaga na bibigyan niyo talaga ako ng almost 12,000 subscriber dito sa YouTube. Oh my God, thank you so much. O diba, I'm so happy mga bakla. Alam nyo, sa totoo lang talaga, no, to be honest, yung sinasahod ko dito sa YouTube, usually dinodonate ko po yan sa bahay ng matatanda doon sa bayan namin, which is sa San Pablo City sa Laguna. So ilang beses ako nakapag-donate na doon, and this coming December, plan ko talaga na magpakain doon sa bahay na matatanda. At syempre kailangan ko rin na gusto ko rin mag-donate. So maraming salamat sa inyong lahat. Syempre, kundi dahil sa inyo, hindi ko magagawa ang lahat ng ito. Thank you so much, mga bakla. So, yan, mga bakla, ha. At syempre, ito yung mga ano nga ba yung mga dapat mo malaman bago ka lumipat dito sa New Zealand. Let's say nandito ka sa Hong Kong, nandiyan ka sa Taiwan, nandito ka sa Saudi Arabia. As in talagang with different culture ba, 'di ba? So syempre galing ako ng Saudi Arabia. As in talagang super init, 'di ba? As in talagang nasanay ako, alam niyo yung mga bakla, as in talagang for 8 years, halos mag 9 years ako doon, ilang months na lang, 9 years na. As in talaga nasanay talaga ako doon sa klima doon, kasi mainit nga, no, habang papasok ka pa lang sa trabaho mo, tagaktak na yung pawis mo, as in talagang super init, di ba? And then, nung pagdating ko pa lang dito talaga sa New Zealand, dito sa Queenstown, as in talagang yung weather talaga, as in talagang nanibago talaga ako. Alam niyo yung mga bakla, as in talaga paglapag ko pa lang dito, summer yon, December nung dumating ako dito, summer yon, ha. Take note, summer. Pero pagdating ko dito, naka t-shirt lang ako noon. Tapos alam niyo yun, paglabas ko talaga ng airport talaga, as in talagang feel ko yung lamig. Take note, ha, summer yon mga bakla, as in talagang na lamig talaga, as in malamig talaga siya, hindi siya ganun kainit, as in talaga malamig, as in talaga mag-e-enjoy ka sa weather dito. At syempre yung napansin ko rin dito no mga bakla, no, as in talagang nung nag-start na ako magtrabaho, matatawa kayo sa akin, as in talagang in-interview ako ni head HR, as in talagang nalibago yung tenga ko. Sabi ko, hindi ko siya maintindihan kasi alam niyo yung accent, kasi talaga sabi ko, ano daw? Sabi ko, tapos nilapit niya sa akin yung bibig sa tenga ko, binubulong na niya kasi as in talaga napagkabala pa akong bingi, no. Kasi talaga hindi ko siya maintindihan kasi dahil nga doon sa accent niya talaga, as in parang as in talagang, as in, hindi ko talaga siya maintindihan, especially yung talaga yung aking manager na si Sharon. As in talagang, as in talaga pag minsan hindi accidentally, no, hindi ko naman siya nabastos, or hindi ko alam kung feeling niya nabastos ko siya. As in talagang one time, yung pala kinakausap niya ako. And then, imik siya ng imik, bigla akong tumalikod. Yung pala ako kinakausap. Tuloy-tuloy napatawa talaga. Ay, sorry. You're talking with me, sorry. Kasi talaga napahiya talaga ako kasi akala ko may iba siyang kausap. Kasi tatlo kaming tao doon. Yung supervisor ko, ako, at saka yung manager ko si Sharon. Tapos, akala ko kinakausap ni Sharon yung supervisor ko. And then, ako pala yung kinakausap. Bigla ako tumaliko, diba? Kasi talagang hindi mo talaga sila maintindihan minsan. Tapos, ang bilis-bilis pa magsalita. Kasi talaga yung accent nila kakaiba. Hindi kagaya na accent talaga ng mga American, yung mga sa US, Canada. Kasi talagang, meron talaga silang accent na parang British ba. At syempre, ito na nga mga bakla. Ito yung English term. Kakaiba din dito talaga yung mga English term, as in talagang mawiwindang ka ng bongga, as in talaga nung one time,
nag-supermarket kami. Doon sa supermarket, meron ka mabibilihan doon na ready to eat na fried chicken at saka yung french fries. And then, ito si Kiwi, yung taga rito, local, tawag nila is Kiwi. So, tinanong niya ako kung gusto ko ng chips. Syempre, yung chips na nasa isip natin, di ba? Yung yung snacks na chips. Yung chips ay para mga chippy, mga ganun yung mga potato, tawag doon, yung ano ba tawag doon sa mga ganun, basta yung maninipis na chips. So yun yung nasa isip ko, sabi ko sige, tapos ang sinandok niya french fries. O diba, nakakaloka. Yung french fries, ang tawag pala nila dito is yung chips. Kaya dapat alam niyo yan mga bakla, diba? Pagdating yun dito, baka mamaya sabihin nila gusto mo ng chips, tapos pala bibigyan ka pala ng french fries. And then sa trabaho ko naman ganun din. Sabi ko, I will remove this garbage. Tapos sabi niya sa akin, what you mean rubbish? Sabi niya, yeah. So yung tawag pala nila sa garbage, yung pala rubbish. So diba, rubbish pala tawag nila dito sa garbage, o kaya trash. O diba, nakakalorke. At saka dito, no, alam niyo yung mga bakla, halos araw-araw talaga akong bubiyahe, no? Pagpapasok ako, pag-uwi sa bahay, galing sa trabaho, as in talagang nagko-commute talaga ako, as in bus. Tapos ang napansin ko talaga, no, as in talagang meron talaga sila mga bus station kung saan sila pwedeng tumigil. At saka ang isa pa dito, no, kompleto talaga sila sa mga road sign. As in talaga, kung mapapansin nyo talaga sa mga kalsada, as in talagang full pack ang road sign. As in talagang iwas aksidente talaga mga bakla. As in fabulous, powerful ang road talaga dito. At saka sa pangkamangha-mangha talaga dito mga kabaklaan. As in talaga yung mga tao talaga dito, meron silang road discipline. Alam nyo yun mga bakla, as in talagang bihira lang naman dito magkaroon ng aksidente. As in talagang nagpa-follow talaga sila sa road rules dito sa New Zealand. As in talaga bongga. Tapos ito paano? As in talagang maloloka ka. As in talagang one time gusto ko talagang bumili talaga ng sapatos, pamasok, no? Kasi ang nadala kong sapatos, sabi kasi ni employer sa akin, ang dadalhin kong sapatos which is black. So wala akong idea, hindi ko natanong kung leather ba or rubber shoes. So ang nabili ko doon sa Saudi is rubber shoes. Ang nabili ko doon sa Saudi is leather. Ang binili ko doon, no, dinala ko dito. So pag pumapasok ako, ang suot-suot ko is yung leather na sapatos sa kulay itim. So one time gusto kong bumili ng rubber shoes. So punta kami dito sa sa mall. Hindi naman siya ganun kalakihan mall, no. Punta kami. Siguro mga 6:30 'yon. Nawindang ako. Alam niyo kung bakit mga bakla? Sarado na siya. Kasi sarado na. 6:30 pa lang sarado na. Sabi ko, kakaloka naman dito store hours, no? As in talagang 6:30 pa lang sarado na. Yung pala, nagbubukas sila 7:30 in the morning, o pag minsan 8 a.m. in the morning, tapos magsasarado sila ng 5:30. Tapos every Saturday and Sunday hanggang 6:00 lang. O diba, nakakaloka. As in talagang kagaya nung nasa Saudi Arabia ako, as in talagang 10 o'clock na mag-11 na bukas pa rin yung mga tindahan, yung mga mall. Diba mga bakla, nakakaloka. At syempre ito pa mga bakla, as in talagang na-amaze talaga ako dito sa New Zealand. Alam niyo kung bakit? As in talaga nung bata pa lang talaga ako, no, as in talaga napapanood ko lang to sa TV. As in talaga mahilig ako manood ng mga Korean, no. As in talaga umuulan na yelo. Sabi ko noon, kailan ko kaya mahahawakan to, makikita ng aking mga mata. And finally, dito sa napuntahan ko dito sa New Zealand is umuulan siya ng yelo. Siyempre nag-snow dito sa New Zealand. Which is dito lang talaga sa Queenstown,
umuulan ng yelo, unlike do sa Auckland, Wellington, sa iba pang part ng Northland, no. As in talagang dito talaga siya umuulan ng yelo, kaya as in talaga, I'm so lucky, I'm so happy, parang dream come true mga bakla. As in talagang nahawakan ko siya, nakita ko siya habang bumabagsak talaga mula sa taas, pababa. As in talaga, oh my God. I'm so happy mga bakla. So yan mga bakla, natapos na naman ang ating video ito. So yan mga bakla, kung nagustuhan nyo ang video ito, please don't forget to subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, ito na naman si Jingjing ang nag-iisang diwata, ang pinakamagandang diwata ng New Zealand. Syempre, lagi ko po sinasabi, MYMP, make your mama proud. Thank you for watching and I love you all.